Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Nako, ito mga kababayan, mga ka-analyze, ito hong awayan ho ng magkakapatid na tulpo ay it's getting worse, ha? Lalo hong lumalala. Ha? Kung ang awayan administrasyong Marcos at awayang nagdaang demonyong administrasyon ay magkakalaban, ito ho'y mas mahirap tanggapin kasi ito ho'y magkakapatid. Nagsimula ho ito sa usaping ito hong si Senador Rapi Tulfo, ito si Idol, ay napapabalitang chick boy, ha? Kasi may nagsalita hong isang membro ho, ha? Ng Viva Max na kung saan ay nakatanggap daw ho siya ng tip na nagkakahalagang, kung di tayo nagkakamali, ay 250,000 ba? Isang senador daw yan. At ang initial na pangalan ng senador ay RF. May R. May R sa, yung first name ho, may R. Tapos yung last name ho ay may F. Ay ang unang naisip si Erwin Tulfo eh. Kasi may R tapos may F din. Pero sabi ito raw ho ay si Rapi Tulfo. Sinabi lang naman ng babae, membro ng Viva Max na nakatanggap siya ng tip. Hindi mo malaman. Hindi naman, pag sinabi bang nakatanggap ng tip, ano agad nasa isip nyo? Ano ba agad nasa utak ninyo? Depende ho kasi sa mga nag-iisip. Kung utak kibuloy ka, baka iba agad ang maiisip mo. Pero kung halimbawa naman ay, nag-perform lang sa isang party, sa isang, anumang Christmas party, halimbawa, katulad ngayon, magpapasko. Maganda performance, ay, ano ba kung bigyan ng tip, di ba? Ngayon pinagtanggol ho, mga kababayan, ito ni, Ramon Tulfo, mga kababayan. Pinagtanggol ho ni Ramon Tulfo ang kanyang kapatid na si Senador Rapi Tulfo. Ano ba ang kanyang comment? Asa na ba yun? Sensya na medyo hindi ko pala na i-save. Ayan basahin ho natin, ha, mga kababayan. Ito. Natatawa ako sa balitang kumakalat na isang senador ay nag-offer ng indecent proposal sa isang artista kuno ng 250K. Pera sa bembangin ito. Nag-offer ng 250K. Akala ko tip. Sunod. May mga haka-haka na ang kapatid kong si Rapi ang tinutukoy. Hindi ako makapaniwala sa balitang dahil takusa ang kapatid ko kay Jocelyn. Under daw itong si Senador Rapi Tulfo sa kanyang asawa. Pero pagpalagay na natin na totoo. Halimbawa lang daw totoo, ha, pagpalagay lang. Ano ngayon? Kung nambabae siya. Ang nakakahiya ay kung nanlalaki ang kapatid ko. Gaya ng isang lalaking mambabatas na mahilig sa basketballista. Ay, sino ba yan? Sino na may pinariringgan ninyo na lalaos na nga yung issue binabalik nyo pa. Kung totoo man ang balita, granting but not admitting, ang sabi pa ng mga abogado. Ano ngayon? Kilalang galante, generous si Rapi. Nakakapamigay siya ng daan-daang libo sa kanyang programa sa Rapi Tulfo in Action sa TV at radyo. Sa kanyang bulsa, nanggagaling ang perang pinamimigay niya. Kasing galante siya ni Willie Rebillame. Bago pa man maging senador si Rapi at congresswoman si Jocelyn, ay mayaman na silang mag-asawa. Yes, correct. In fact,
Ang kanilang combined statement of asset, liabilities, and net worth or SALN ay umabot ng 1 billion. Ikumpara mo ang kanilang SALN na 1 billion, mga SALN ng iba't ibang mga politiko na maliit na halaga ang diniklara. Ikumpara mo, ayan. Don't you appreciate their honesty? Kung ako pa ang napabalita na nag-offer ng indecent proposal, paniwala pa. Sa edad kong ito ay tumitigas pa rin at humahanap si Manoy ng masasabog, sabi ko. Loko ka, Sir Montulfo. Pero kung ako ay may pera, gaya ni Rapi, ay Miss Philippines material ang pipiliin ko gaya ng mga litrato sa ibaba. Hindi natin pakita yung mga picture. O ito mga kababayan, opinion ho ni Mr. Ramon Tulfo. Opinion niya na, alam mo yon, na hindi opinion ni Senador Rapi Tulfo. So, galing niya sa utak niya ito. Hindi ho nagustuhan. Hindi ho nagustuhan ito ni isang nakababatang kapatid ba nila si Ben Tulfo. Hindi ho nagustuhan ho ito ni Ben Tulfo. Itong sinabi ni kuya nila ni Sir Ramon Tulfo sa ginawang pagtatanggol ho kay Senador Rapi Tulfo sa isang kapatid din nila. Pakinggan natin. Tanggol namin. Marunong kami. Tapos bibigyan mo pa ng dahilan Ulitin natin, na ha? ang mali ay... Okay. konsentidor ka. Konsentidor ka sa mga gawaing mali. Yun ba yun? Tapos bibigyan mo pa ng dahilan na ang mali ay tama, okay lang ang babae, wag lang ang lalaki. Anong ibig sabihin noon? Ito ha. Sabi ni Ben Tulfo, si Ramon Tulfo raw ay konsentidor. Huwag nyo kakalimutan yung word na yan. Konsentidor daw si Ramon Tulfo kay Senador Rapi Tulfo sa isa nilang kapatid. Konsentidor. Pero huwag nyo kalilimutan mga kababayan, kung ano't ano man ang totoo dito sa 250,000 na yan, about din dun ho sa girl ng Viva Max. Personal ho ito ni Senador Rapi Tulfo. Personal. Kasi aminin natin mga kababayan, kahit ano hong karera natin sa buhay, meron tayong behind the scene. Nakukuha niyo ibig sabihin? Kahit anong karir mo sa buhay, kahit anong karera mo sa buhay, kahit ano pang profession mo sa buhay, sa likod ng mga kamera, meron tayong mga tinatawag na behind the scene. Nagkakaintindihan tayo, di ba? Personal na buhay ito ni Senador Rapi Tulfo. Huwag niyo kakalimutan yung word na sinabi ni Ben Tulfo na konsentidor ka. Sabi niya kay Montulfo. Tuloy muna natin. Kung gawain mo at estilo mo yan, magwala ka hanggat gusto mo, huwag mo kaming idamay. Huwag mo kaming isama doon sa ipagtatanggol mo dahil di ka tagapagtanggol namin. Marunong kami magtanggol. Sometimes... hindi ka naman kasama doon, Sir Ben Tulfo, sa pinagtanggol. Ang pinagtanggol niya lang si Senador Rapi Tulfo, yung kapatid niyo. Hindi ka naman kailangan ipagtanggol. Wala ka namang issue doon eh. Hindi ka naman ikaw yung nai-issue doon sa Viva Max. Si kapatid mo si Senador Rapi Tulfo. Tuloy natin. Shut up and then mind your own business. Hindi na pinag-uusapan dito dahil hindi na kami mga paslit, kami magkakapatid. Whether yung dalawang senador o ako. Lalo na ako, iba ako, nagsasalita ako. Kaya ikaw, kuya, shut up. Magtanim ka na ng kamote sa bukid, nandoon ka na lang, magretiro ka na, the sun's going down, and then gracefully, bakit? Mga sangkater. Yan ang ugali, mindset ni Ben Tulfo. Yung kuya niya, pinapa-shut up niya. Ngayon lang ako nakarinig ng matanda siya, pinapa-shut up mo, no? Matanda na ito si Mr. Ben Tulfo, Ang mga tanga ba kami? Kuya Mon, na ikaw nagsasalita, gusto mo magpa-epal? Ang point ko rito, let the guy speak
kung siyang may issue. Wala naman sinabi si Montulfo na yung sinabi niya, ito yung katotohanan. Na ito yung nasa utak gustong sabihin ni Senador Rapi Tulfo. Wala naman siya sinabing ganun. Yung kanya ho, Sir Ben Tulfo, yung sinabi ng kuya mo na si Ramon Tulfo, komento niya yon. Opinion niya yon. Wala naman siya sinabi doon sa post niya na ito ang totoo. Ito ang gustong sabihin ni aking kapatid na si Rapi Tulfo. Wala naman. Actually, hindi rin naman nagsasalita si Montulfo ng para sa kanyang kapatid. Opinion niya yun doon sa issue. Ganon yon. Hindi ito yung parang spokesperson na kung ano yung sabihin mo, yun na yun. Tuloy natin. Kung ako po may issue, ako lang po magsasalita. Hindi ko po pwedeng sabihin, o ikaw kuya, o ikaw magsalita sa akin, o ikaw magsalita sa akin, o senador, ikaw senador. Hindi po pwede, ako lang. Kung ako yung Ang layo magkomento nito. Malayo magkomento ito si Ben Tulfo, ano? No? May sinabi ba sa post si Ramon Tulfo na yun ang katotohanan at yung sinabi niya, yun yung gusto sabihin ng kanyang kapatid na si Rapi Tulfo? Wala naman na. Opinion niya nga yun. Komento niya. Kung kayo rin, magkakapatid, katulad mo ikaw, nasa programa ka, di ba nagbibigay ka rin ng opinion sa iba't ibang issue, sa iba't ibang politiko, individual, na mga kilalang public servant sa mundo ng politika, di ba nagbibigay kayo, ikaw, bilang isang mamamahayag, si Ramon Tulfo, pati si Senador Rapi Tulfo, mamamahayag, especially hindi pa sa senador, di ba nagbibigay kayo ng issue? Ano ba yung magbigay ng issue sa Ramon Tulfo mismo sa issue ng kapatid niya? Sa iba nga, nakikisawsaw kayo sa issue tapos hindi siya pwede makisawsaw sa issue ng kapatid niya. Dapat nga, mas magbigay siya ng komento doon. Bakit? Kapatid ko yun . Anong ba naman, Sir Ben? Para nangyari sa'yo? Kumakain ka pa ba ng gulay? Kain gulay, ha, Sir? may issue, ako yung masasagot. Ako nadadawit, ako'y magtutuwid. Ako magpapaliwanag kung kinakailan ko magpaliwanag. Kung ayaw ko, di po pwede. Kung mananahimik ako, karapatan ko manahimik. Kung magsasalita ako, karapatan ko rin marinig ang panig at iwituwid o mali. Whether totoo o hindi, pasinungalingin mo o hindi, or baliwalain mo, karapatan yan. Pero pag ang isang umentra, nakiangkas, nakisawsaw, nakisakay, na iba-iba na po ang buhay naming mga magkakapatid. Hindi na po kami mga bata na pwedeng makialam ang isang kuyang matanda. Kakmitsa kami. Matatanda na po kami. Para tuloy ang ginagawa rito, para kami isang katarbang mga paslit. Kaya para sa akin po siguro, alam niyo, pag ang isang kapatid namin na nagsasalita, na hindi naman siya opisyal para magsalita, hindi siya binigyan ng, well, sabihin natin na pahinto. Wala naman sinabing opisyal Wala naman. Ang problema kasi rito, Mr. Ben Tulfo, parang binigyan ka ng ulam ng kapitbahay mo, na imbes na kainin mo na, ulamin mo na, niluto mo pa niretoke mo pa Parang ganun Wala namang sinasabing opisyal yan. Diba, ganun yung dating nung ginawang istorya ni Ben Tulfo rito sa programa niya. Binigyan siya ng ulam, ng kapitbahay, na dapat ulamin mo na, diretso mo nang kainin, nilagay pa sa kawali, niretoke pa. Ewan ko kung nakukuha nyo, ibig ko sabihin. Dako na tayo dun sa sinabi ni Ben Tulfo, na kung saan ito, si Mon Tulfo, ang kanilang kapatid, kuya, ay konsentidor daw. Huwag nyo kakalimutan, personal na buhay ni Senador Rapi Tulfo yan, Pakinggan nga natin si Ben Tulfo, na kung saan ay tingnan nga ho natin kung yung word na konsentidor, pangungonsinti ay hindi kaya bagay kay Ben Tulfo or pwede rin kaya natin ibato sa kanya. Ika, pakinggan nga natin. Pakinggan nga natin. Pagka-project ng... Ulitin natin pakinggan natin. Ang isa po sa talamak na salita, kapag project... Ito kami naging interview. Ito ho si Katunying Taberna dito ho kay Ben Tulfo. Pinosho ito ni Ramon Tulfo. Basahin ho natin yung kanyang comment. Ito ang nagpapatunay sa sinasabi ko sa inyo
na may diferensya ang utak ni Ben. Oh, may diferensya raw ang utak mo, Mr. Ben Tulfo, ha? Sabi nito ni Ramon Tulfo, ng kapatid kuya mo, rito sa caption. Dito sa shiner niya ho. Shiner ho ni Ramon Tulfo, doon ho siya naging interview ni Katunying kay Ben Tulfo. About ho ito sa SOP, sa maanumalyang flood control project. May tinanong ho si Katunying kay Ben Tulfo. Ha? May tinanong. Ulitin ko, sabi ni Ben Tulfo sa kanyang kapatid na si Mon Tulfo, konsentidor daw. Personal na buhay ni Senador Rapi Tulfo yan. Ito, hindi ho personal ito. Problema ho natin ngayon yan, maanumalyang flood control. Marami hong nakukulong ngayon, marami hong nakakasuhan about ho sa mga nakakuha ng kickback or SOP. Diyan sa pondo ng flood control project na hawak ng DPWH na galing sa gobyerno, na galing naman ho sa buwis tax ng taong bayan. Pakinggan ho natin yung katanungan ni Katunying kay Ben Tulfo, mga kababayan. Ang isa po sa talamak na salita kapag project ng politiko, congressman or senador o ng kahit mga mayor ay yung tinatawag na SOP. I'm sure, alam nyo rin Yes. yun. Ano ba? Meron ba kayo naiisip na paraan para matigil itong bullshit na SOP na yan? Is that fine with you? As long as wag mababo yung proyekto, it's okay for you to get that kind of commission SOP. Ano daw? As long na hindi mababoy, maapektuhan ang proyekto, okay lang makatanggap ng SOP. Okay, ang tanongin kita, Ben Tulfo, di ba sinabihan mo ang kuya mo, si Ramon Tulfo na konsentidor. Ano to? Ano to? Kaya ba sinasabi ni Ben Tulfo, ito, may napapabalita, nung ito raw ay tumakbo ng pagkasenador noong 2025, may mga nag-donate dito raw ng mga kontratista, kontraktor para sa kanyang pagtakbo ng senador ng 2025. Ha? Isipin mo siya hindi ka pa nananalo, hindi ka pa politiko, ganyan na mindset mo. Ha? Hindi ka pa politiko, ganyan na mindset mo. Tapos sasabihan mo, kuya mo na konsentidor. Konsentidor saan? Sa personal ng buhay ng kanyang kapatid nyo. Eto, pangunsinti ito? Pangungunsinti ito saan? Sa problema ng Pilipinas. Ano ibig sabihin? Ang apektado dito, taong bayan. Hindi ng kapatid mo. Kung tutuusin, mas masama pa yung sinabi mo. Yung pangungunsinti ng kuya mo sa kapatid niyong si Rapi, personal nila yon. Hindi ka tulad nito, mangungunsinti ka sa problema. Unang problema ngayon ng Pilipinas. Nangyari sa'yo, mukhang kinakalawang ka na. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Ano kala mo, Ben Tulfo, ikaw lang lagi tama, no? Kala mo lang yung lagi kang tama. Alam mo bakit? Kasi channel mo yan. Channel mo kasi yan, kaya feeling mo ikaw lagi tama. Diyan, sa channel mo. Maraming salamat po. Bye-bye.